Sa video na ito ay isi-share ko naman po sa inyo ang step-by-step guide tungkol sa kung paano po kumuha ng PhilHealth number and PhilHealth ID for free ngayong 2025. Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Christine Di Vinagracia. Gumagawa po ako ng mga online tutorial videos katulad nito mula sa mga research and experience ko na sa tingin ko po ay makakatulong po ito sa inyo. So gamit po ang ating cellphone o kung ano man po ang gadget na ginagamit po ninyo na merong stable na internet connection, punta lang po tayo sa Google Chrome. Pagkatapos ay i-search nyo lang po ang www.philhealth.gov.ph. Pagkatapos ay i-click nyo lang po ito, then makikita nyo po dito ang website po ng PhilHealth. Pindutin nyo lang po ito, then mapupunta naman po kayo sa homepage po ng PhilHealth. Dito po sa bandang itaas ay may nakikita po kayong options at sa pinakagilid po nito ay makikita nyo po ang downloads. At pagka-click nyo po sa downloads ay may lalabas po dito ng mga options which is nangunguna po dito ang forms. I-click nyo lang po ito. Pagkatapos ay lalabas po dito ang mga pangalan po ng form which is nangunguna po dito ang form ng PMRF or PhilHealth Member Registration Form. Pindutin nyo lang po ito, then pindutin nyo naman po ang download. Then pindutin nyo naman po ang PDF. Pagkatapos ay mapupunta naman po kayo sa mismong form po ng PMRF or PhilHealth Member Registration Form. At kung meron po kayong sariling printer sa inyong bahay o kung meron po kayong printer na mas malapit po sa inyo, pindutin nyo lang po ang share icon. Pagkatapos ay pindutin nyo naman po ang default print o di kaya ay Bluetooth. Kapag pinindot nyo po ang default print ay lalabas po dito ang view all printers. I-click nyo lang po ito. Pagkatapos ay mag-i-scan po ito para po dun sa printer na pagpapasahan nyo po ng form. So ngayon, ano-ano nga ba ang mga dapat fill-upan sa form? So dito po sa field ng PMRF, ay iwanan lamang po nating blanco dahil wala pa naman po tayong registration number. Kaya mag-proceed po tayo sa next field which is ang member. Ilalagay mo naman po dito ang iyong last name, ang iyong apelyido, first name, ang iyong pangalan, name extension kung ikaw po ay junior, senior, etc. Middle name ang iyong gitnang pangalan. Ngunit kung wala ka pong middle name ay maaaring hindi mo na po ito lagyan at i-check mo lang po ang checkbox ng no middle name. Next is mother's maiden name. Ilalagay mo naman po dito ang buong pangalan po ng iyong mother sa pagkadalaga. Ilalagay mo po ang kanyang last name, ang kanyang apelyido sa pagkadalaga, first name ang kanyang pangalan, name extension kung meron man, and then middle name ang kanyang gitnang pangalan. Ngunit kung wala po siyang middle name, may maaaring hindi mo na po ito lagyan at i-check mo lang po ang checkbox ng no middle name. Next is spouse. Ilalagay mo naman po dito ang pangalan po ng iyong asawa kung kayo po ay kasal. Ilalagay mo po dito ang kanyang last name, ang kanyang apelyido, first name, ang kanyang pangalan, and then name extension kung meron man, at middle name ang kanyang gitnang pangalan. At kung wala po siyang middle name, ay i-check mo lang po ang no middle name. Next is date of birth. Ilalagay mo naman po dito ang iyong petsa ng kapanganakan. Next is place of birth. Ilalagay mo naman po dito ang lugar kung saan ka po ipinanganak. Pagkatapos ay ilalagay mo naman po ang PhilSys ID kung meron man. Ngunit kung wala naman, ay maaaring hindi mo na po ito lagyan. Next is gender. I-select mo po dito kung ikaw po ba ay male or female. Male po para sa lalaki and then female naman kung ikaw po ay babae. Civil status, kung ikaw po ba ay single, married, legally separated, annulled, or widow. Dito naman po sa citizenship ay i-select mo lang po ang Filipino. Next is Taxpayer's Identification Number or TIN. Ilalagay mo naman po dito ang iyong TIN number kung meron man. Ngunit kung wala naman, ay maaaring hindi mo na po ito lagyan. Dito naman po sa part 2, for address and contact details, ilalagay mo naman po dito sa permanent home address ang lugar kung saan ka po nakatira. Ilalagay mo po dito ang unit, rooms, floor number kung ikaw po ay nakatira sa isang building. And then ilalagay mo rin po ang pangalan ng building. Then lot number, face number, and house number, and then street
or subdivision. Then ilalagay mo naman po ang pangalan ng barangay, municipality or city, and then province and zip code. At kung ang gagamitin mong mailing address ay same lang din dito po sa permanent address, ang gagawin mo lamang ay i-check mo lang po ang same as above. Ngunit kung ang gagamitin mong mailing address ay sa iyong opisina o lugar kung saan ka nagtatrabaho, ilalagay mo naman po dito kung saan po ang address nito. Pagkatapos ay ilalagay mo naman po dito ang iyong landline number kung ikaw po ay merong telepono sa inyong bahay. And then cellphone number, ilalagay mo naman po dito ang iyong active mobile number. Then business number kung meron man. Pagkatapos ay ilalagay mo naman po dito ang iyong email address which is ang iyong Gmail account. At kung ikaw po ay isang OFW, kailangan mo pong ilagay ang iyong email address. Dito naman po sa part 3, for declaration of dependence ay ilalagay mo naman po dito ang buong pangalan po ng iyong beneficiaries. Ilalagay mo po ang kanyang last name, ang kanyang apelyido, first name, ang kanyang pangalan, name extension kung meron man, and then middle name, ang kanyang gitnang pangalan. Ngunit kung wala naman po siyang middle name, i-click mo lang po ang checkbox ng no middle name. Pagkatapos ay ilalagay mo naman po dito sa relationship kung kaano-ano mo po ang iyong beneficiary. And then date of birth kung kailan po siya ipinanganak. At kung siya naman po ay isang disabled, i-check mo lang po ang checkbox ng disability. Dito naman po sa part 4, for member type, kung ikaw po ay nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya, employed private. Ngunit kung ikaw naman po ay nagtatrabaho sa isang gobyerno, employed government, self-earning individual or individual, kasambahay, family driver, Filipinos with dual citizenship living abroad, lifetime member, or foreign national. Dito naman po sa part 5 for updating amendment, ito po ay para sa mga mag-a-update ng kanilang information. Halimbawa, kung may mali po sa spelling ng iyong pangalan na naka-record sa iyong account sa PhilHealth, and then correction of date of birth, kung meron pong mali sa iyong date of birth, and then correction of gender. Halimbawa, kung ang iyong nailagay doon ay male at ikaw po ay isang female, ilalagay mo po dito ang iyong tamang gender. And then, change of civil status kung meron man. Dito naman po sa bandang ibaba ay ilalagay mo naman po ang iyong buong pangalan, kalaki po ang iyong pirma. Pagkatapos ay ilalagay mo naman po ang date kung kailan mo ito pinirmahan o finilapan. Ngunit kung hindi ka po marunong magsulat o pumirma, ilalagay mo po dito ang iyong right thumb mark bilang lagda. Pagkatapos ay isasubmit niyo po ito sa branch na pinakamalapit po sa inyong lugar. So para malaman niyo po kung saan ang address ng office na mas malapit po sa inyong lugar, punta lang po kayo sa PhilHealth website at makikita niyo po dito ang regional offices. Click niyo lang po ito. Pagkatapos ay madadirect po kayo sa page ng Directory of Offices. Then i-click niyo lang po ang please select region. Pagkatapos ay hanapin niyo po dito ang address ng office o branch na mas malapit po sa inyo. Siguraduhin niyo po na bago po kayo pumunta sa branch ay meron po kayong dalang requirements which is ang PMRF at ang iyong valid ID. Maaari niyo pong gamiting valid ID ang iyong birth certificate. At magdala rin po kayo ng 1x1 picture para po sa inyong ID. At pagdating niyo po doon sa opisina o branch po ng PhilHealth, ay pumunta lamang po kayo sa information desk kung saan ay kukunin niyo po doon ang inyong numero para po sa inyong pagpila. So dahil meron na po kayong PMRF which is ang form po para sa registration and then requirements, ay hindi niyo na po kailangan kumuha pa ng form para mag-fill up. At ang gagawin niyo lamang ay hintayin po na tawagin ang inyong numero. At once na tinawag na po ang inyong numero, ay pumunta lamang po kayo sa respective window. At kapag nandun na po kayo, ay ipasa nyo na po ang inyong mga requirements at hihintayin nyo na lamang po na matapos ang pag-process para po sa inyong PhilHealth number and PhilHealth ID. So wala pong bayad ang pagkuha ng PhilHealth number and PhilHealth ID para po sa mga first-time job seeker o mga bagong member.
So that's all for today's video. Sana po ay meron po kayong natutunan sa pamamagitan lamang po ng video na ito. At kung bago ka pa lamang po sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button at pakiclick na rin po ng notification bell upang sa ganon ay ma-notify po kayo sa tuwing meron po akong mga bagong uploads. At nais ko lamang po magpasalamat sa aking mga subscribers at sa mga walang sawang nanonood ng aking mga video tutorials. Maraming salamat po sa suporta at tiwala po ninyo sa aking channel. At maraming salamat din po sa pag-share po ng aking mga videos. And for your inconvenience po, pasensya na po kung medyo mahangin po yung quality po ng aking video. So kung meron po kayong narinig na ingay, yun po ay dahil mahangin po dito sa lugar kung saan po ako nagvo-vlog. Kaya sana po ay kahit papaano ay naintindihan nyo po ang aking explanation. So once again, maraming salamat po sa panonood nyo po sa aking videos. Thank you so much for watching. God bless po sa ating lahat. Bye-bye!